Yo, what's up mga guys? Magandang araw po sa bawat isa. Bakit nga ba napakagaganda at napakagagaling ng ating mga alagang ibon na mga breeder na pag lima yung itlog nila, lima rin po yung kanilang nagiging inakay. Ano nga ba yung sikreto? Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Pero bago yan, panoodin muna natin intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up mga guys? Magandang araw po muli sa bawat isa at ang topic nga po natin, sabi ko nga po, yung ating pong mga breeder. Kapag halimbawa apat yung kanilang itlog, napipisa nila lahat yun, nagiging inakay po lahat yun. Yung lima naman po na itlog, pag lima rin po yung mapipisa ng kanilang mga hen o kanilang yung magiging kanilang mga inakay, magiging lima rin po. Ganun po kagaling yung ating po mga breeder, kung yung ating mga alagang ibon na mga breeder. Bakit nga ba ganun yung kanilang mga ano nga ba yung mga sikreto pagdating sa mga ganun ng mga ibon at bakit napakagaganda, then maayos pa rin yung kanilang mga katawan. Hindi ho parang hindi po sila na giging lanta o yung parang hirap na hirap pag oras na nakakapag-breed sila o nakakapagpalabas sila ng anak na ganyang karami. Ang mga wala naman pong sikreto mga lods, at ang gusto ko lang sabihin lalo na sa mga baguhan, hindi naman kailangan ng mga kung ano-ano mga vitamins, mga ganun. Sa ngayon po wala pa po, kung sa akin lang po to wala pa po akong binibigay ng mga vitamins dyan sa mga ibon ko na yan. Kasi dati may mga vitamins ako dati na mga ginagamit, pero tinigil ko na po dahil okay naman yung ating pinaglagyan ng ibon natin, kasi nandun po sila sa pinaka taas ng aking bahay at malapit po dun sa mga marami mga puno. Kaya kumbaga parang ang feeling ng ating mga alagang ibon, bukod sa hindi sila na bubulabog, wala pong masyadong mga pumupunta dyan, at pagpupunta lang po dyan yung tao, magpapakain lang po sa kanila, di kaya titignan lang po sila saglit. Yung pag may mga bumibili sa akin o mga nag-aabil o di kaya nagbibisita dyan sa ating ibunan, makikita nila yung ating ibunan na napakaganda ng pagkakapwesto, at talagang yung ibon natin hindi po mga stress. Malalapitan mo ng ganyang kalapit pero hindi sila yung lipad ng lipad o nagwawala, kumbaga parang ayaw na ayaw nilang makakita ng tao. Hindi po sila ganun, kasi kumbaga parang kaya ka pupunta dyan para pakainin lang sila, kaya ako pumupunta, then nagbibigay lang ako sa kanila ng yung mga dahon ng malunggay. Actually totoo wala po akong nagiging na dahon ng malunggay ngayon, kasi napakahirap po dyan sa amin ng malunggay. Ang binibigay ko lang po sa kanila yung dahon po ng oregano at yung mga dahon po ng kamoting baging, yung mga dahon po ng kamote. Yan po pinagpapalit-palitan ko po sa kanila tuwing isang linggo. Halimbawa yung oregano, next week yung talbos ng kamote, ganun po ang ginagawa ko. Then pagka may nabili po na kangkong, yung pinaka rin po ng kangkong, binibigay ko rin po. Ngayon po kasi tag-araw, kailangan ko rin pong bigyan ng kangkong kasi medyo matubig yon yung ating kangkong. Ngayon pagka yung nagbi-breed yung ating ibon, dinadala niya po yun dun sa loob ng kanyang nest box para sa ganun kahit papano maging presko sila. At ngayong tag-araw na to, diyan ko lang po nakikita yung ating pong mga alagang ibon, hindi po tulad nung nasa
Bulacan po ako. Kasi nung nasa Bulacan po kasi ako, hindi po nila kaya yung init. Yung kumbaga sa ano, parang hingal na hingal sila. Hindi po katulad dyan sa Antipolo na yung ating po mga ibon, hindi po hingal na hingal. Hindi mo po makikita na hingal sila. Yan o, tinan nyo naman yan. Napaka-araw niyan, mga kaibon. Pero, yung sikat ng araw kasi, ang nangyayari, yung sikat ng araw sa kanila, pag nasa gitna na, ang ginagawa ko po, binababa ko po yung pinaka-tarpaulin nila. Di kaya, hindi naman sila talagang bilad na bilad. Yun po yung pinaka-ano sa kanila siguro. Kaya yung balahibo nila, napakagaganda. At tinan nyo naman yan, double cage po yung gamit ko dyan. Yung pinaka-flight cage nila. Makita nyo yung ibon natin. Napakasisigla nila. Ang gaganda ng kanilang mga kulay. Lumalabas po talaga ng gusto yung kanilang mga kulay. Kasi bukod sa pinapaliguan ko po sila ng ng wash out pag isang beses sa isang linggo, pinapaliguan ko sila ng wash out. Yung mga hindi po yung breeder pero yung mga breeder na po o yung nangingitlog na po, then yung may mga anak, wag po nating liliguan. Hayaan po natin sila na maligo. Kaya po ganyan yung aking mga painuman ng ibon ko. Kasi pag oras po na init na yung mga breeder natin, yung ating mga nangingitlog o yung may mga inakay na, ang ginagawa po natin dyan, kaya po ganyan yung kanilang inuman, malaki, kasi minsan dyan po sila naliligo. Then, bakit nga ba ganun yung aking ibon? Siguro dahil nga dun sa mga naaarawan sila, nasisikatan sila ng araw sa umaga, then, iba yung alaga, kasi iba yung pag-aalaga natin. Kaya siguro nila pinapalitan ng ganung kagaganda yung ating ginagawa sa kanila kasi inaasikaso natin sila ng maayos. Huwag nating hahayaan na mawalan sila ng pagkain. Yung pagkain na dapat na sa kanila, ipakain natin. Bigyan natin ng mga gulay. Kasi nga, nakakulong na nga sila tapos puro birdseed lang yung papakain natin. Pangit. Kaya ang gagawin natin, minsan bigyan natin ng mga gulay-gulay. Lalo na ngayon tag-init, kailangan bigyan natin ng kangkong kasi yung kangkong matubig po yun. Kailangan nila yung kahit yung puno, ibigay na rin natin kasi kailangan nila lang matubig na mga ganun na mga gulay o ano. Tapos lagi kailangan may tubig dyan sa kanilang inuman. Huwag nating hahayaan na mawalan ng tubig kasi kailangan nila yan. Lalo na ngayon tag-araw. Pero dyan sa amin sa Antipolo, mainit man pero hindi ganun kainit kasi meron pa ring hangin na lumalabas. At makikita nyo yung aking cage dyan, wala pong saluhan ng ipot o wala pong saluhan ng dumi ng ating mga ibon. Kasi yung dumi niya, gagawin doon sa dumi niya o sa mga kalat-kalat ng mga ibon natin, bumabagsak po dun sa baba sa likod po ng bahay ko. At dun sa likod ng bahay ko, pagka yung may mga nalalaglag ng mga seed o mga pagkain nila, yun na rin po yung nagiging pagkain ng mga manok dun sa baba. Ayun lang po yung aking mga konting tips. Maraming salamat sa bawat isa. At suporta lang po kayo mga kaibon. Sumuporta lang po kayo kasi baka po kayo ang manalo pag oras po na nagparapol po tayo. Malapit na po yung ating parapol. Kaya subscribe lang at tuloy-tuloy lang ang suporta. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless. Let's go! What up, what up?